Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang tigre at ang mga kalabaw. Noong unang panahon sa isang masukal na kagubatan, may nakatirang 4 na magkakaibigang kalabaw. Palagi silang magkakasama. Dahilan kung bakit ang ibang mga hayop sa kagubatan ay takot na lumapit sa kanila. Higit pa sa mga ito ay ang tigre. Sa bawat pagkakataong aatakihin niya mga ito, makikita niyang palagi itong magkakasama. Umalis siya na bigo at malungkot. Paano ko sila atakihin? Kung palagi silang magkakasama, di bale, susubukan ko ulit. Isang araw, nag-usap-usap ang 4 na magkakaibigang kalabaw. Makinig kayo sa akin mga kaibigang kalabaw. Alam niyo ba? Mas masarap daw ang damo sa kabila. Bakit di tayo pumunta doon ngayon para mananghalian? Aba, sige. Gusto kong gawin yan. Eh bakit ba tayo nag-uusap? Tara na! Mas masarap na damo. Ngayon pa lang naglalaway na ako. Tignan mo talaga ito si Taba. Ano pa nga ba? Sabay-sabay naglakad ang magkakaibigan papunta sa kabilang damuhan. Nakita sila ng isang soro na dagli ang lumayo ng dahil sa takot. Hindi ito napansin ng mga magkakaibigan na masaya lamang sa kanilang paglalakad at narating na nga nila sa wakas ang kabilang damuhan. Gutom na sila dahil sa malayong paglalakad. Magsisimula na sana silang kumain. Nang biglang, ganito ang gawin natin. Taba, mantayin mo muna kami. Hanggang makatapos kaming kumain. Ha? Bakit kailangan ako? Pare-pareho lamang tayong gutom. Ikaw kasi pinakamatagal kumain. Kapag ikaw naman ang kakain, babantayan ka namin. Hindi niyo ako alila dito. Hindi ako magbabantay. Sasama ako sa inyong kakain. Alam mo, sa palagay ko'y tama naman siya. Hindi tama na iwanan siyang mag-isa. Talaga? Eh di ikaw na lang. At sino ka para utusan kami? Boss ka ba namin dito, ha? Ano ka mo? Kung may problema ka sa akin, sabihin mo lang. Ikaw nga itong palaging palautos eh. Totoo yun. Ikaw ang palaging mayabang. Eh di mag-iwaiwalay na lang tayo. Hindi ko naman kayo kailangan dito eh. Umalis na kayo. Aba talaga. Kaya ko rin ang sarili ko. Hindi ko kayo kailangan para mabuhay. Umalis na kayo. galit na galit ang bawat isa sa kanila. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakasunod sa kanila ang tigre. Matagal niya nang hinihintay na magkaroon ng alitan na magkakaibigan upang maging madali sa kanya ang sila'y atakihin. Nagabang ang tigre sa damuhan at nagsabing, "Napakaswerte ko naman talaga. Ngayon pwede ko na silang atakihin at kainin isa-isa." At tuluyan nang naghiwa-hiwalay ang dating magkakaibigan. Sinundan sila ng tigre at isa-isa silang inatake nito. Tuluyan nang kinain ng tigre ang mga kalabaw. Noong una ay walang makakalapit sa mga magkakaibigang kalabaw dahil palagi itong magkakasama. Pero simula nung sila ay mag-away, ito ang naging dahilan upang sila ay mawalan ng buhay. Totoo nga ang kasabihang mas malakas kapag sama-sama. Kaya mga bata, tandaan na may mabuting dulot ang isang mabuti at matibay na pagsasama. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa paligid. Ngunit pag may pagkakaisa, mas masaya at mas mapayapa. Sa pagkakaisa, ikaw ay palaging panalo. Opo, tama po lahat ang sinabi nyo. Utoy, hindi ba nakapag-away ka kay Johnny kahapon dahil ginawa siyang kapitan sa football team? Tama ka, pero hihingi ako ng tawad sa kanya mamaya. Nang sa ganon ay masaya kaming maglalaro. At siguradong mananalo na kaming dalawa. Tama ang sinabi nyo mga bata. Kaya tandaan, tayo ay mas malakas kapag sama-sama.